po yung kaibigan nyo, former Secretary Jing Paras, paring Ado. Ito po inyong lingkod, Ado Paglinawan ng Maestro. Bumabati sa inyo ng isang magandang araw at medyo under the weather tayo ngayon. Pero tuloy ang ligaya. Tuloy ang pakikibaka. Pakikibaka. Anyway, mga kababayan, mukhang kumakalat ang balita na may stabilisasyon dahil may mga issues daw tungkol sa paggamit ng droga ng namumuno sa ating bansa at kung ano-ano na mga issues na umiinit ngayon sa ating paligiran, no? At hindi maiwasan sa isang panayam ay natanong ang ating dating Pangulo, si President dating President Rodrigo Duterte tungkol dito sa issue, no? Tungkol dito sa, alam mo yung paggamit ng drugs at in street parlance now sinasabi nilang pulburon, paggamit ng pulburon. Ito po yung isang panayam kay Pangulong Duterte ng isang press con na ginawa doon sa Davao at pakinggan po natin yung kanyang opinion, no? Mayor, ayoko patulan to pero narinig ko kanina si Attorney Harry Roque talagang nagsalita at nagtanong din. Vlogger Maharlika in social media is masyadong sikat ngayon yung sinabi niya. May video daw siya na si BBM nag-ano ng pulburon, yung isyong pulburon, and ang nagbibigay daw si Justice Secretary at ang bumibili ay si First Lady. Pero this becomes an issue ngayon at kanina nagtanong si Harry Roque, narinig ko, what if ito ay totoong may video, what would happen to the country kung mapatunayan? Even yun, narinig din kita before, may sinabi ka regarding a leader na nagko-cocaine. I just don't know who it is, but right now may lumalabas po na ganyan. Wala yan. Yan video. Well, I can see that every hindi lang leader, leader dito, maraming mayor dito nagko-cocaine. There's no such thing. Kasi kung nandyan pa yan, matagal na lumabas yan. Wala yan. Alam mo, ang ating dating Pangulo ay siyempre hindi na po siya nakaupo at magbabago din yung kanyang outlook in terms of political persuasion, in terms of bearing niya ngayon bilang isang retired politician. Pero alam mo, mga kababayan, ito po yung masasabi ko, no, paring Ado, ay may video o wala. Hindi yun ang issue. Hindi yan ang issue. May video o wala. Ang importante, ano ba ang nasa pag-iisip ng taong bayan? Ito bang perception mo sa isang leader ay makatotohanan ba na siya ay isang tao na ikangay mapagkatiwalaan na hindi gumagawa nito or gumagawa siya na yan? Kasi ito lahat po, maski may video pa yan, ang dali-dali na magsasabihin na hindi totoo yan eh. Fake yung video na yan. Pero ang hindi mo pwedeng ipagkaila sa tao, yung sarili mo mismo, yung action mo, yung mga demeanor mo, yung pananalita mo. Kasi yung inconsistency mo, lahat yan ay nakikita po ng taong bayan
at may video o wala, ikaw na mismo ang sarili mong video. Sarili mong Correct. mukha na nakaharap sa taong bayan at doon ka mismo masasabi kung ikaw ba ay drug user or hindi ka drug user. Ha? Kung nauutal ka, may mga, alam mo, may mga indicators yan eh. According to medical parlance, the use of drugs, may mga indicator yan. Yung naglalakjo, yung facial movements. mga facial movements. Nabubulol sa pagsasalita. So, and alam mo, with due respect to my boss, hindi rin niya pwede ipagkailayan na may alam siya tungkol dyan. Ngayon, pwede niyang sabihin na wala yan, that's nothing. Kasi, siyempre, alam mo naman, ang ating dating Pangulo, nagre-respeto din yan ng posisyon. Naging presidente din siya, siyempre, nire-respeto din niya yung posisyon ni BBM ngayon. The presidency. The presidency. Ayaw niyang i-head on yung issue. Yeah. Kaya, nire-respeto niya, kaya ayaw niyang bigyan ng halaga or papatulan yung issue. Pero ito po yung importante na dati niyang ginawa at dati niyang sinabi. At ito po, isa sa indicator na hindi na kailangang video. Kung naniwala kayo kay President Duterte noon sa mga sinasabi niya, kung i-connect mo ito sa issue ngayon tungkol dyan sa video, yun ang mas maliwanag. Ano na kailangan yung pulburon video, kundi si Duterte mismo, siya mismo nagsabi na may isang presidentiable na gumagamit ng cocaine. Pakita natin po ito. I will not make it clear now. There's even a presidential candidate na nag-cocaine. Yung mga mayaman sa Davao, ari ng lahat ng banana, ang distribution, yun, nagsuicide yung anak. May kandidato tayo na nagko-cocaine yan. Yung mga anak ng mga mayaman. Kaya ako nagtaka ako, anong nagawa yung tao niya? I'm just asking. What contribution has he made pala sa Pilipinas? Yan lang, gusto ko lang tanungin ng Hindi naman sabang bakit ang Pilipino parang lukong-luko na supporting. Magtanong lang ako sa inyo, ano ang ginawa niyan? Nagdadroga yan ng cocaine ang tirada niya. Itong anak ng mga mayaman, lahat dito sa Manila, o sa Davao. Isang grupo yan. Tirada niya ng cocaine. Hindi ako nag-iintriga. Bahala kayo. Find out. Sino? Yan ang sinasabi yung dating Pangulong Duterte. At saka yung question, Secretary, was unfair. Kasi it was making him, parang the reporter was fishing out a confirmation from him. Yes. You're asking a lawyer. It's really kabubuhan ng mga... Kung pakinggan mo yung interview ni Duterte, talagang, you'll be really disappointed by how the media who comprised that press conference, the way they ask questions is out of this world. Hindi pinag-aralan, hindi, para bara-bara lang, basta-basta. Kaya, siyempre, binibiro na rin sila ni Duterte. Sabi, sir, ano bang ginagawa mo
buong linggo. Sabi ni Presidente, Monday to Friday, namatay ako tapos nabuhay. Ano daw siya? Resurrect. In other words, he was trying to tell them na, hey, I mean, give me naman some intelligent questions. Oh. So, that alone, yung controversial ngayon na hinahabol ngayon ng PNP, itong vloggers daw na nagkakalat dahil tungkol diyan sa pulburon media or pulburon video, ay nagkaroon ng ano ba tawag niyan? Speculations, may destabilization, may withdrawal of support. Ay ito po ay lahat ay nonsense. Because maski may video yan wala, kung talagang ang taong bayan ay naniniwala from their own perception of things. Kagaya ngayon ano bang perception nila sa administration ngayon? Bakit nagkaganoon? Bakit bumaba yung survey ratings ng ating Pangulo? Because hindi lang kailangan na magiging drug user ka, kailangan ka rin na nagpakita ng gilas. Kasi you may be a drug user, but kung bobo ka at incompetent ka, wala lalong nasisira yung liderato mo, di ba? Ano masasabi mo? Video can be contested, no? Photoshop yan, ma-edit yan. So, a categorical situation there on whether the president is using prohibited drugs or not will not be settled by a video. No? It will only be settled, Secretary, by a drug test. If the president is sure, why doesn't he subject himself to a drug test? Yan. Bakit hindi niya gayahin yung tatay niya? Nung kinwestiyon noon na may sakit at may dying or may mga kung ano. Incapacity, infirmity. Anong ginawa ni Marcos Sr.? Naghubad siya at nag-flex ng muscle. I'm the living show me. Ganon. Dinigdate siya and pinagbigyan niya. Now, ngayon, is the son like the father? Is he made of the same stuff? Is he made of the same stuff? And will succumb to the challenge? I think it was Harry Roque was made the challenge. Na para mapatunayan, there's only, ano ba naman yung drug test? Ginagawa naman yan. Nung nagka-COVID siya, nagpa-drug COVID test siya. COVID test siya and everything. So, I mean, but alam mo, nagiging controversial ngayon. At itong mga sip-sip na mga opisyal, especially itong PNP chief na sumakay din sa issue, hindi mo na pinag-aralan yung video kung saan pinanggalingan at wala namang sinasabi yung video ni General Macanas identifying certain individuals. Gusto lang sumipsip at gusto lang sumakay ito si Acorda at tinitreten ngayon ang mga vloggers. Pakinggan natin ito si Acorda. It hurts me that there are people na gusto lang maging sikat yung kanilang vlog ay gagawa ng mga disinformation. No less than my face, the face of the Chief of Staff, posted on viral and saying the AFP and the PNP withdrawing support or asking resignation of the President, it's unforgivable. Hindi po tama yon. Tayo na nagmamalasakit sa bayan, nagsasakripisyo, magpaaraw, magpaulan, para maging maunlad lang ating bansa. We try to promote investment and tourism, pero dahil lang sa mga to, sa pansarili,
nag-create ng hindi magandang imahe sa ating bayan. We don't tolerate these things. And the people are counting on us. Alam ng ating mga kababayan na tayo nagsasakripisyo buong buo. Sana man, konting respeto, kahit sa uniforme lang, huwag namang i-post using this information just to create a viral blog. Yan, ano masasabi mo dyan sa kasipsipan nitong... Can you say otherwise? You cannot say otherwise. Una-una... If you say otherwise, you're out of your job the next day. Yeah. Huwag ka na lang magsalita. Pero, in the process, General, with due respect po, pareho tayo, ako, naging cabinet secretary din ako dyan, naging mataas din tayo, ikaw, mataas din yung posisyon mo. Pero, wag sana po natin gamitin to suppress press freedom. Bago tayo magsalita, bago tayo magsampa ng kaso, pag-aralan mo muna kung ano ba yung basihan ng kaso mo. Kasi kung it was only because of kumalat, pero yung original na allegation does not say anything. Alam mo kasi, when one statement is made, and it is related by another to another person, and so on and so forth, and doon ka lang magbabase ng ng evaluation mo at analysis of the situation, hearsay na yan, sir. So, the best evidence is where it all started. Dapat nang imbestigahan nyo muna kayo. The root cause. The root cause of the story. The first cause. Bakit nangyari ito? Hindi yung lahat na ngayon na who are expressing their press freedom, who are expressing their dismay in the government, tatakutin nyo ngayon. Alam mo naman, dito sa bansa natin, you are the enforcement of the laws. You may or may not be able to enforce it with justice and equity. Pwede kayong magkamali at ang inosenteng mga partidos, yun ang matatamaan. So, I think for a responsible person such as the Chief PNP, I think bago kayo nag-announce, bago kayo nagdadaldal, nag-imbestiga muna kayo. A thing like you this. have a CIDG, ang gagaling ng CIDG. Yes. Why don't they investigate first the source? You have equipment to determine kung how these things came about. Ang nakikita ko kasi, Secretary, wala na nag-iisip, wala na nag-a-analyze, wala na nag-i-investigate. Lahat kasi, they're all engaged in propaganda. Lahat is being dictated upon. Oh. I'm sure, with due respect po, ikaw, Mr. Acorda, ako mataas ang respeto ko sa'yo. Nung bago ka dyan at ngayon na-extend ka na, I don't know kung this is your way of repaying your extension, pero alam mo, dapat you must be responsible head of office. Dapat po muna nagsusuri po tayo kasi pag bumitaw po kayo ng salita, head kayo ng PNP, you command the entire police force. And that alone is a threatening force. Yeah. And siyempre, press freedom yan eh. That's actually without even taking action by just a mere words na bititawan nyo by saying na ipapahuli nyo lahat yan kasi nagbitaw ng salita na wala naman kayong proof kung ano talagang actual na sinabi, that's already, niyayanig nyo yan yung establishmento ng ating saligang batas na yung right to free expression, right of free speech, which is the
ano ba yan? Hallmark Hallmark of democracy. democracy. Kayo mismo na who is supposed to protect that are the ones threatening that. Sana po wala po tayong away dito, sir, pero kami po being responsible people, kinukulang natin po ang attention. Sana wag naman tayong magbitaw bago na maglagay tayo ng proof. At saka, ito po yung sinabi ni Macanas kung ma-share po natin, ito po. Initiative ni Senator Amy na kinakausap niya si PBBM para mag-resign na lang para maiwasan ang pagdanak ng dugo. Yan po ang na-vlog ko kapon dahil ang mga anak ni Senator Amy, kinakausap nila ang kanilang mami na speak up, mama. Do the right thing for the sake of our country and for the sake of Grandpa Marcos Sr. So ngayon, may natanggap akong report na similar to this. Ang sinasabi dito, this is the message. Na hindi lang si Senator Amy ang kumakausap sa presidente. May iba't ibang grupo o iba't ibang tao na kumakausap. Ito, basahin ko yung actual ka. Sir, mag-ready na po tayo. Ayan. Kung hindi siya mag-step down ng kusa o voluntaryo, gulo po ang mangyayari. Kinakausap na po siya o kinakausap na po sila, matigas lang si Smuds. Yan po, yung actual text. Mayroon pang dagdag pala. Short ano lang. Maraming may hawak sa pulburon video at marami ang gustong maglalabas nito kung hindi siya PBBM, kung hindi siya bababa o mag-resign, including yung nasa abroad. Kaya marami na po ang may hawak nitong pulburon video. So to me, this is a good development dahil akala ko si Senator Amy lang yung parang mediator, referee na sige na ading, maawa ka sa ating bayan, maawa ka sa ating tatay, masisira ang pangalan natin, masisira ang buong bayan pag hindi ka pa mag-resign. Kasi doon pa lang yung narcolist ni PRRD na kasama ang kanyang ading bonget. Malaking bagay na yon. Irin mo yan. Hindi lang siya user, kundi protector pa kung nasa narcolist. Alam ni Manang Amy yan. Hindi niya maidi-deny. Kasi kung hindi totoo yung revelasyon ni Marlica, magsalita na sana sila. Kaya lang, lahat na revelation ni Marlica, walang nagsasalita eh. So, silence means totoo. Yun ang may vlog si Atty. Trexie tungkol niyan. Na tama ang paratang ni Marlica dahil tahimik sila. Napaka damaging. Pasabog talaga. Ilang pounds na bomba yan. 500 pounds o 1,000 pounds na bomba yung mga binabato ni Marlica. Hindi sila sumasagot. So, alam ni Senator Amy, narcolist, meron pang pulburon video na according to Marlica, alam din ito ni Senator Amy. Kaya gumagalaw siya. Yung iba na may kopya rin. Okay. Nabanggit ko na dito sa aking vlog na yung aking source, napanood niya yung video na yon sa isang army colonel na PMA graduate. At maraming
PMAers na may hawak nito. Na nagbigay sila ng instruction dito sa aking source na huwag mong ilabas yan. For your eyes only. Yun lang po ang, siguro, dito nanggaling yung issue na yan. At, alam mo, instead of announcing na that will generate fear among vloggers, dapat inimbestigahan lang muna nila ito. Without announcement, without using their powers of threatening, at ito muna, inimbestigahan. Now, if mayroon namang, pinatawag nila yan, through CIDG, or pinatawag nila yan si Macanas, o sino bang source mo? Ano ba yung pinagsasabi mo? Then only then can you announce when you have already find out the Punot dulo. punot dulo. At saka, Kasi it creates fear Yeah. among legitimate, innocent, may chilling effect, no? may chilling effect at saka hindi rin maganda sa image ng Philippine National Police dahil parang nagamit kayo to suppress press freedom by announcement, tapos through your spokesperson, yung Jean, ano pangalan niya? Nandiyan ba? May, ano ba yun? Yung Pahardo. O, yung Jean Pahardo, may mga threat pa na ganyan. That will create havoc within the community of vloggers. As well as the legitimate mainstream media, di ba?